Samantala mga kapartner, labis ang pangamba ng mga residente sa San Remigio sa Cebu tuwing umuuga ang lupa dahil sa patuloy na nararanasang aftershocks dulot ng 6.9 magnitude na lindol na tumama noong nakaraang linggo. Ang nakakabahala, nadiskubre nila ang malakwebang sinkhole sa Barangay Mano na nagdulot ng matinding takot sa mga residente dahil baka sa susunod na pagyanig, ang mismong tahanan nila ang tuluyang lamunin ng lupa. Alamin ang buong detalye ng balita mula kay Sheena Torno live. Sheena, magandang gabi. Almar, magandang gabi. Patuloy nga dito, partikular sa ating kinatatayuan na itong San Remigio sa Cebu, ay patuloy na nakakaranas ng mga aftershock. At tuwing nakakaranas sa mga aftershock, ayon sa mga residente, nagkakaroon o may mga nadidiskubreng mga panibagong sinkhole. Ganito winasak ng 6.9 magnitude na lindol ang mga bahay at kabuhayan ng mga residente sa hilagang bahagi ng Cebu. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ang mga pinaghirapan nilang tahanan, wasak at hindi na mapakinabangan pa. Ngunit higit sa pagkasira ng mga bahay, mas nakakatakot ang iniwang marka ng kalikasan na nagdulot ng matinding pangamba sa mga residente hanggang ngayon. Grabe, bangag. Isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw at nakuhanan pa ng video ng mga residente sa labas mismo ng kanilang bahay, kasunod ng malakas na pagyanig ng lindol sa norte. At sa gitna ng takot, ito ang bumulaga sa kanila, isang napakalalim na butas sa lupa. Ganito katindi ang iniwang pinsala ng 6.9 magnitude na lindol dito sa Sitio Sansan, Barangay Mano, San Remigio sa probinsya po yan ng Cebu. Ayon sa mga nakapanayam nating residente, aabot sa 35 feet ang lalim o sinkhole na nadiskubre at na sinasabing na pinakamalaking sinkhole sa buong norte at nanganganib dyan ang isang bahay na pagmamayari ng isang magsasaka. Sukat sa akong pagkabata, haraw pa rin matabo. Daghan linog ang mga agian. Pero hinay, ganit kinakasugat. Mag-uol na eh. Maungkag ng pagpuyo. Konkrete ko ang mumbahay ta. Buti na lamang, bitak lang ang idinulot ng lindol at hindi tuluyang gumuho ang bahay ng magsasakang si Marcelino. Malaking pasasalamat ito na walang nangyaring trahedya, lalo't nasa loob siya ng kwarto nang mangyari ang pagyanig. Ang residenteng si Andres, nasaksihan niya ang mismong pagbuka ng lupa. Kaya ganun na lamang siya kaalerto tuwing nakakaranas siya ng aftershock. Kami kuya wag yan ako, pasalamat din ko nga, wag yung mapil kong payag. Kulbay kayo, nung basog lang ko ba nga. Basin, sa matabo, pasalamat ko nga, nandito ko rin to. Ang senior citizen na si Aling Margarita, trobang inabot dahil sa malakas na lindol. Kahadlok, kabalaka. Di na ko katugso kada itong pag first time paghitabo na itong di na ko katug ma'am saan ko piyong narami sa gawas di na may manood sa among balay kay mahadlok na lagi ko murag natruma jud ko anima kay nagkurog jud ko ang tukaron Kanang every aftershock. Pero hindi lang pala isang sinkhole ang nadiskubre sa Barangay Mano sa San Remigio. Batay sa datos ng Cebu Provincial Disaster Reduction and Management Office itong Oktubre 7, aabot na sa 5 ang mga sinkhole. Ang nakakagimbal sa lahat ng nadiskubre ng mga residente ay ang panibagong sinkhole na malakweba umano sa laki nito sa ilalim. Una, pagtingin namin, maliit pa lang to, parang planggana pa lang siya kasing laki ng planggana. Ngayon, mga ilang araw na lumipas, mas lalong lumaki na siya. At tapos, yung nadiskubre nyo, parang ano siya, malalim talaga. Parang kuweba siya, nga tunnel ba? O
lumaki, malawak ang ilalim. Yung butas, maliit pero malawak ang ilalim. Pangamba ng residenteng si Israel na baka sa susunod na araw ay mismong tahanan na nila ang tuluyang lamunin ng lupa. Nakabahan talaga kami, ma'am. Doon kami natutulog din sa malalayo o doon na kami sa kalsada, sa itaas. Almar, maidagdag ko lang dahil batay na rin sa datos na nakalap natin mula sa Cebu Provincial Government ay aabot na, or particular dito sa San Remigio, nasa siyam na barangay ang may kabuang mahigit 35 ang mga nadiskubre na mga residente. Kaya pinagbabawal ito na puntahan or lapitan ng mga residente dahil lubhang delikado. At ngayon nga, panawagan na lamang ng mga residente dito ay bigyan na lamang sila ng mga tent o di kaya mga tarpaulin na maaari nilang gamitin dito sa labas ng kasada, at dito rin sila natutulog mga kapartner, at dito rin sila nagluluto upang makaiwas na bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa posibleng aftershock. Balik sa iyo, Almar. Sheena, isang tanong lang, kumusta yung mga daanan dyan, yung mga kalsada? Kasi base sa huling tala ng NDRRMC, nasa 10 tulay ang nasira sa buong Region 7, tsaka nasa mga 4 na kalsada ang nasira. So kumusta yung pagpunta ninyo dyan sa lugar? Hindi ba kayo nahirapan? Almar, simula nung dumating tayo dito sa Northern Cebu, from Daang Bantayan Port papunta dito sa San Remigio ay so far so good naman yung sitwasyon dahil wala naman tayong naranasang matinding trapiko. At yung mga kalsada naman, may mga nakikita rin tayo, may mga bitak, pero iniiwasan naman ito ng mga ating mga kababayang mga biyahero. At partikular dito sa San Remigio, ayon kay Mayor Marcelino, nakapanayam natin siya kanina, 2 bridge or 2 tulay dito sa San Remigio ang nagkaroon ng kumbaga ang naapektuhan dahil nga sa 6.9 magnitude na lindol, at pansamantala mo nang hindi ito maaring daanan, or yung may isang way lang na hindi pwedeng daanan ng mga biyahero. Pero Almar, pagdating naman sa trapiko ay hindi naman ito, or wala naman tayo naranasang matinding trapiko dahil sa mga bitak na naging epekto ng lindol. Almar. Right, maraming salamat, Sheena, sa iyong live report, at ingat kayo dyan.